Ayun, welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. So ayan, so magandang araw po sa inyong lahat. May bago na naman tayong latest video ngayong araw na ito. So ibinalik na po, no? Pwede na tayong bumili ng NFP rice sa halagang 29 per kilo po mga kababayan. So inaprobahan na po ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itong pagbebenta ng NFP rice sa halagang 29 per kilo. So alam niyo po ba kasi mga kababayan, di ba po ay tinanggal po yan ni Pangulong Duterte, no? Nung panahon niya, yung bawal magbenta ng NFP rice. So ngayon, mga kababayan, pinapayagan na ng gobyerno na maibenta ang NFP rice sa halagang 29 per kilo mga kababayan. Yun lang po mga kababayan, ayon ho dito sa nakasaad, no? Ang pwede lang po bumili ng NFP rice na 20 per kilo ang mahihinang sektor tulad ng mga tapansanan, solo parents, senior citizen at mga katutubo na binubuo ng 6.99 million kabahayan o mahigit 34 million Pilipino. So yan lang po mga kababayan ang pwedeng bumili. Pero malay natin, no? Parang ito'y panimula pa lang. Baka sa susunod ay baka lahat na pwedeng bumili ng NFP rice. So ito naman sa 34 million po ng mga Pilipino. Napakarami naman. So tingin ko dito ay para talaga sa mga kababayan natin na siyempre hikahos, no, sa pagbili ng lalo na ngayon. Napakamahal po ng bigas ngayon. Ay pinakamababa ko ngayon ay nasa 55 mga kababayan. So wala na ho tayong makikitang 45, halos 55 na po. So may 50 pa naman, no, tayong nakikita. Pero madalang na lang. So 55 talaga ang pinakamataas. So napakaganda ito mga kababayan, makakatulong po ito para maitsan ang patuloy na pagtaas din ng bigas mga kababayan. At ayon pa dito mga kababayan, babasahin ko lang po mga kababayan, ang bawat beneficiaryo na sambahayan ay may karapatan umano na bumili ng 10 kilo kada buwan. So 10 kilo kada buwan po mga kababayan yung mabibili nila, no? Bawat isang pamilya. So pwede na po yan mga kababayan, no? Bili ho kayo ng, sa amin kasi mga kababayan, pag may ganito, pwede ho kaming bumili ng NFP rice. Gagawin ho namin dyan mga kababayan. Gagawin po namin, bibili ho kami ng hindi NFP rice. Tapos ihalo po namin mga kababayan para naman po ay hindi masyadong maamoy. At siyempre, hindi tayo, makatipid ho tayo sa bigas mga kababayan. So ganun po ang ginagawa namin. So sana ganito din po ang gawin sa mga kababayan natin na talagang ayaw din na kumain ng purong NFP rice. So pwede nyo po itong gagawin. Ay niya dito, ang bigas na 29 ay bahagi umano ng bisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang food secure ng Pilipinas kung saan ang mga pangunahing bilihin ay abot kayang presyo at madaling makuha lalo na sa mga mahihirap na Pilipino. So yun kasi talaga ang ating mahal na Pangulo, talagang iniisip niya rin talaga ang ating mga kababayan. Gusto na talaga ng ating mahal na Pangulo na maibaba, kaso lang may tamang proseso po kasi, no? Kaso sinasabi ko kasi kadalasan po ng mga anti-Marcos, no, hinahanapan palagi ho ang ating mahal na Pangulo ng ipinangako niya daw na 20 per kilo na bigas. So alam niyo po mga kababayan, no, sa lahat ng ating mga kababayan, hindi ho yun pangako, o hindi yun po ay pangarap. Pangarap po ng ating mahal na Pangulo na maibaba ang presyo ng bigas. So ngayon kasi, may dumaan po ng mga kalamidad mga kababayan. So asahan na po natin yan. Talagang tataas po ang presyo ng bigas. Tulad yan, El Nino, diba? So saan po natin yan? Tataas talaga ang presyo ng bigas. At hindi lang po yan, no? Intindihin din po natin yung ating mga magsasaka, no? Napakamahal ngayon ng bilihin. Kapag ipatupad ho ng ating gobyerno ang 20 per kilo ng bigas mga kababayan, ay kawawa naman po ang ating mga magsasaka mga kababayan, no?
ang mangyayari ho doon, kasi ang isang kilong bigas, equivalent po yan sa 2 kilo ng palay. So hatiin natin yung 20 per kilo sa mga kababayan, 10 per kilo na lang yung palay mangyayari doon. So hindi ba tayo naawa dyan sa ating mga magsasaka? Sa tingin nyo po ba may magsasaka pa na magtatanim kung sakali? Ipatupad yan ang 20 per kilo? So, ito lang po mga kababayan, isa sa mga inuuna ngayon ng ating mahal na Pangulo na tulungan ay talagang itong ating mga kababayan na mga magsasaka na talagang need talaga nila ng tulong. Tulad yan mga kababayan, binibigyan sila ng tulong ng ating gobyerno, yung pagbibigay ng mga kagamitan para sa pagsasaka, abuno, binhe. So iba pa diyan yung pagbigay ng mga titulo ng lupa, no, sa mga agrarian na beneficiary. So binibigyan din sila ng cash assistance para naman po masustain nila ang pagtanim ng palay at mapaganda pa nila ang kanilang mga pananim at siyempre makaharvest sila ng mas marami. Yan ang isa sa mga ngayon ni PBBM, matulungan itong ating mga magsasaka. Subalit, meron ho tayong mga kababayan na minamasama pa yan ang pagginagawa ng ating mahal na Pangulo, no? Ginagawa pa nila ng issue ang pagtulong ni PBBM sa mga kababayan natin na mga magsasaka na talagang alam naman natin, talagang need nila talaga ng tulong galing sa gobyerno. No? Dahil sa sobrang mahal na ngayon ng abono. So, sana no, sa mga kababayan natin, alamin nyo rin po kung bakit ganun na lang ang ng ating mahal na Pangulo, hindi kagad na ibaba ang presyo ng bigas. Kasi nga, dahil sa presyo din po ng mga bilihin, ng mga abunot, binhi. Yan. So, ayan po mga kababayan. Ito naman tayo. No? Tanging si PBBM lang nakagawa nito mga kababayan. No? At ito, talagang magaling talaga ang ating mahal na Pangulo dito mga kababayan. Ang patuloy na pagpasok ng mga mga turista dito sa bansa ay napakalaking tulong yan sa atin mga kababayan. No? Ang sektor ng turismo ay nag-aambag ng 80.6 sa ekonomiya ng Pilipinas noong 2023. Totoo yan mga kababayan. Siyempre mga kababayan, alam nyo po ba, hindi lang po yung makaambag sa ekonomiya, kundi makakatulong din sa ating mga Pilipino dahil magkakaroon ho tayo ng mga trabaho. No? Yung pagpunta ng mga turista dito sa atin, mga kababayan, ay trabaho yan. Mga kababayan. No? So, subalit, ito, sa mga kababayan natin, alam nyo po, itong mga kababayan natin na kumukontra sa ating mahal na Pangulo, hindi ko alam kung saan humuhugot ang mga to eh. So, makikita ho nila, dapat nire-research din po nila. Tulad yan, mga kababayan, no? Sinasabi ho nila, wala daw ginagawa si PBBM sa bansa natin. Eh, paano ito mga kababayan? Bakit tumataas ang ekonomiya natin? No? Lahat ng proyekto po ni Tate Digong, lahat po yun ay tinuloy ng ating mahal na Pangulo. Wala ho siyang pinalagpas doon mga kababayan. Yun nga lang, siyempre mga kababayan, hinanapan pa ng budget ng ating mahal na Pangulo kaya na-stop yun. Hinanapan pa ng ating mahal na Pangulo para maituloy lahat yon. Yung mga proyekto na yon. So sabihin ninyo, walang nagawa ating mahal na Pangulo. Hindi nyo lang kasi nakikita. I-research nyo rin, no? Para alam nyo rin mga kababayan. Kasi kulang talaga no, ang 6 na taon na matapos ng isang presidente ang kanya mga proyekto. Tulad yan, kay Tate Digong, ang alam ko lang po na natapos niya ay yung Binondo Bridge. So, comment nyo nga dito mga kababayan kung ano po ang natapos na proyekto ni Tate Digong sa panahon niya. Yung Manila Bay, hindi pa naman natatapos po mga kababayan. Hanggang ngayon po, kulang na kulang pa ang budget para doon. At halos tinayo ng mga building doon ngayon ay hindi pa po nagagamit mga kababayan. Yung CR po ay hindi pa rin po ginagamit kasi ayon po sa nakalat nating impormasyon, hindi pa daw yun bayad. So, ang tagal na po nun mga kababayan. Hindi isa sinisiraan ko, maganda naman talaga ang Manila Bay, pero hindi pa po siya tapos mga kababayan. No? Ito, umabot na sa pinakamataas na antas ang bahagi ng turismo. Direct gross value added sa ekonomiya ng Pilipinas noong nakaraang taon mula noong 2000 inulat ng Philippine Static Authority sa isang pahayag. Noong Martes, inulat umano ng PSA na ang 2023 ay tumaas ng 8.6
na umabot sa 2.09 trillion. Ito ay kumakatawan umano sa halos 48 na pagtaas mula sa nakaraang taon na 1.41 trillion. So, ganoon yan mga kababayan. Ganon kalaki, no, ang tulong ng pagpasok ng mga turismo dito sa bansa natin. So, ayaw ba ninyo? Ayaw nyo pa ba yan mga kababayan? So, kaya ang atin mahal na Pangulo, lahat na bansa ay talagang nililigawan niya, kinakaibigan niya, pera na lang talaga sa China kasi ang China talaga mga kababayan ay gahaman talaga sa mga teritoryo tulad yan, no? Sa West Philippine Sea. No? Inaangkin nila yung atin mga teritoryo dyan. So, yun naman mga kababayan, bilib ako sa ating mahal na Pangulo dahil naghahanap sa talaga ng paraan na kumita po ang Pilipinas. Hindi lang yung utang lang ng utang yung Pilipinas, naghahanap sa ng paraan kung paano kumita ang Pilipinas. So ito nga po mga kababayan, isa sa mga solusyon dito ay ang pagpasok ng mga turismo dito sa bansa at pagpasok ng mga mayayaman negosyante dito sa bansa natin. Sige po mga kababayan, ikaw, kababayan, ano po ang masasabi mo at makukomento mo? Siyempre hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. God bless at magandang araw po.